Okay? Siya, hindi sino man, siya ang inyong pakinggan. Mismo ang ating Panginoong Diyos sa langit, ay yung Father, ang mismong nagsabi na kung meron tayong pakikinggan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Okay? So, wala tayong dapat pakinggan, may kinalaman sa religion, wala tayong dapat pakinggan, maliban ang kanyang anak. Na siya naman talaga, itinalaga na spokesman ng Diyos o propeta ng Diyos sa mga huli. At hindi lamang po ang Diyos ang nagsabi niyan. Makikita natin doon sa kasaysayan kung saan pinaliliwanag ni Pedro yung Deuteronomy chapter 18. Makikita natin yung salita ni Moses doon. Ang meron siyang tinutukoy na propeta. Ang sabi po doon ay, ganito sa 22, For Moses truly said unto the fathers, A prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren, like unto me. Sabi niya, Him shall ye hear in all things whatsoever he shall say unto you. So ito naman po yung tagpo sa kasaysayan. Kung titignan po natin, dito po yan sa Old Testament. Nagaya ulit tayo ng bundok. Bundok naman po ng Sinai. Na kung saan si Moses po ay pinangunahan po yung paglikas ng mga Israelita, pagtakas po nila o pag-exodus nila doon sa Egyptio. Dito po sa Egypt, lumabas po sila at sila ay pinangunahan ni Moses. At nung sila ay pinangunahan ni Moses, may sinabi si Moses sa kanila. Si Moses po ay kinikilala ng propeta. Hero nila po si Moses. Si Moses po ang naglabas sa kanila sa kamay ng pag-aalipin ng mga Egyptio. So si Moses po yung kinikilalang propeta na nanguna sa kanila, na kinikilala ang propeta ng Diyos. Pero itong Moses na ito, makikita natin, meron po siyang sinabi na propetang tulad niya na dapat pakinggan. At yun nga po yung pinaliliwanag ni Pedro. At kung titignan po natin, ang mahaba-habang pagbabasa dito po sa Acts, chapter 3, makikita po natin, sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Makikita natin, ang tinutukoy po rito na dapat pakinggan na propeta kagaya ni Moses, walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Kung babasahin po natin yan dito po sa sisimulan po natin ang pagbasa dito po sa 20. Ang sabi po ay ganito, upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. Sa mga 20 ito, tinutukoy po ni Moses dito na ipinaliliwanag naman po ni Pedro, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. At sabi po sa 21, na siya'y kinakailangan tanggapin sa langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli na dati ng lahat ng mga bagay na sinilita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta buhat pa ng una. Sa 22 po, ang sabi po sa Tagalog, tunay na sinabi ni Moses, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. So si Moses po, 1,500 before Christ, nagpahiwatig na sa mga Israelita na kung dumating ang taong ito na propetang gaya niya, walang ibang dapat pakinggan kundi siya lamang. So bago pa dumating ating Panginoon Kristo, mismong si Moses ang nagsasabi na kapag dumating ang propetang ito, siya ang inyong pakinggan. Hindi lang basta pakikinggan, sabi, siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sasabihin niya. Katunayan, nagbigay pa nga ng warning si Moses. Babasahin po natin sa 23, ang sabi po ng banal na kasulatan, at mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang iyon
ay pupuksa ing lubos mula sa gitna ng bayan. So may warning pa si Moses. Dapat mo siya pakinggan. Pero kung hindi mo siya pakikinggan, bahala ka. Ikaw ay mapupuksa, ikaw ay mapapahama. So, delikado po. Kapag itong propetang ito ay nagsalita, nangaral, nag-utos, at ikaw na tao na nakakinig sa kanya na hindi mo siya pinakinggan, hindi mo sinunod kanyang utos, hindi mo sinampalatayanan ang kanyang aral, ang sabi ni Moses, ikaw ay mapupuksa, ikaw ay mapapahama. Mga katuwid, tunay na dapat lamang na mapakinggan ang tagapagsalita ng Diyos sa mamuling araw, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Lamang. Okay? So, may kinalaman sa otoridad, may kinalaman sa ating religiyon, wala tayo dapat pakinggan. Kung meron mga nangangaral ngayon na propeta sa mga huling araw, hindi po yung mga tunay sapagkat siya lang po ang itinalaga ng Diyos na maging propeta para sa